Adrian Milero of JRP Game Farm from Masingan, Pangasinan. Like they say, you know, you start the right way. Good morning! So yun ang mga ka-idol, grabe no? Anong oras pa lang napakainit na. So time check, 9:28. Napakainit na mga ka-idol. So ayun nga mga ka-idol, nandito pala tayo mga ka-idol sa ating another vlog. So nandito tayo ngayon sa JRP Game Farm dito sa Pangasinan mga ka-idol. Siyempre, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Team Pausbong. Mamaya ipapakita natin ang ating mga ka-team mga ka-idol. So nandito tayo mga ka-idol sa JRP Game Farm, ang home of the imported game fowls. So puro mga imported yung kanilang mga materyales na ginamit mga ka-idol. At syempre mga ka-idol, bago natin ito umpisahan, palambing muna mga ka-idol, pa-subscribe naman ang ating YouTube channel, Facebook, at ang ating isa pang YouTube channel mga ka-idol. Palambing na lang mga ka-idol, pa-like and comment na lang mga ka-idol. So tara mga ka-idol, hindi ko napapahabain to. Let's go! Larga na. At ano ba maganda unahin? Farm tour o interview? So bahala na mga ka-idol kung anong mauna. Let's go! At syempre hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Team Pausbong. Yan. Uunahin na natin ulit si... Ba't masaya ka, pre? Ba't ngiting tagumpay ka? Ngiting tagumpay yung farm na to eh. Ang lupit eh. At syempre, nandito rin si Yams TV. May pinaparigyan ka ata. Mamaya magalit na naman sila. At syempre si Kuya Ricky, ayun o, nag-iisa. Nandun sa dulo. Nag-i-intro. At syempre, nandito si Brother Kiki. Ayan o. Ayun o. Ayun o. Brother Kiki o. Ang daming manok. Ang sarap maglakad dito. Grabe. Pagod-pagod. Ako pagod. Puro imported. Kaya ang sarap maglakad-lakad. Grabe. Ayan, makikita nyo mamaya yan. Kung ano yung mga linyada nila rito. At syempre, nandito si, boss. Ano pangalan natin? Sebastian. Ikaw ba yung, ikaw ba yung crush ni Michelle Bennett? Pasasya boss. Ha? Crush mo siya? Oo, ganda eh. Oo. So, ayun, Michelle Bennett, shout out. Shout out. Shout out mo daw siya, oo. So, ayun mga ka-idol, hindi na natin ito papahabain. Masyado na tayong madaldal. Let's go! So, ayun mga ka-idol, ito naman yung kanilang, kanilang mga TP, yung holding area nila. So, yung banda ron mga ka-idol, wala pa laman dahil mahaba pa yung mga damo ron, hindi pa na-trim. So, ito, yung iba rito, wala pa rin din laman. So, may mga mangilan-ilan na rin na may mga laman. Yan, ang dami pang sisiw ron. Yan. Tapos, ito yung gradas nila mga ka-idol. So, yan yung kanilang gradas. Sa inyo po, sa farm niyo po, paano niyo po nasimulan ang GRRP? Okay. So, ang dyan, ang lolo ko talaga, kilala talaga yan. Ngayon, kinukuha ko na yung manok niya. Pag Manila, babalik sa States. Pagbalik niya, pupunta lang Urdaneta or sa may, bugbog yung manok. 10 years old ako. Ako nasa bloodline ko na yan eh. Meaning to say siya, talaga nung bata pa lang talaga kayo siya. Namulat na kayo siya. Pagmamalok. Nandun ako sa taas ng mangga o kaya meron akong, nanonood. Tapos, nung misis ko, yung tito niya, taga-Taytay Rizal. Yun nagmamanok siya. Sabi ko, umuwi ako one time. Labang sa Texas.
Ang cockpit doon sa, Marikina. Marikina. Yeah. Labang kami, champion kami. Wow. Sabi ko ni si Doy. Sabi ko, parang gusto ko sige mo naman naman. Again, supported wife. Sabi niya, nag-umpisa na kami sa Manukan doon. Tapos hanggang umalis yung tito niya, pumunta ng States, pinalala ko na dito sa Pangasinan. Yun, nag-ano na ako. Sabi ng misis, hey, you work hard, as long as you pay your, half of the responsibility sa bahay or mga ano man, expenses. The rest, gawin mo gusto mo sa Manukan mo. Wow. Sana all. Pero given na siyempre good boy. Yes. Yun lang naman yun eh. Yeah, so doon ako talaga na gano'n. Ang unang bloodline lang namin noon, like I said, yung Allen Roundhead, nakuha namin si Sir B-Boy, tsaka yung Magbalon, tsaka yung 5K. Yun lang. Tapos, every time na makikita ko may bibili ng nainggit ako. Pili ako ng ganito. Sige, pili mo. Padala ko ng ganito. Last time, like I said, ang nag-asas na pinadala ko lang yung materialis doon is 1.8. Wow. Grabe. Yung mga nandun. Yung mga ano dyan. Sabi ko, puntahan mo. Punta. Siyempre, like I said, passion natin ito. Grabe. Right? So we'll do it. Sir, may tanong ako, sir. Hindi ba kayo nahirapan mag-desisyon na meron po kayong magandang trabaho from US and then bumalik ka ng Pilipinas na ngayon mag-full time kayong nagmamano? Kasi sir, sa mga kaibigan natin, marami po kasi kayong katulad eh. Like yung, for example, yung mga na-interview namin before, most of the time, seaman. From seaman, ang ganda rin ng trabaho nila, may mga kapitan. Tapos, mas pinili nila ang pagmamanok. Pinagpalit nila yung kanilang profession. Kayo, sir, ano ang dahilan bakit mas pinili niyo yung pagmamanok? Iniwan niyo yung trabaho niyo before? Ako, like I said, is the passion. Nasa dugo mo yan din. Kaya ang advice ko sa mga pag uwi nyo, make sure na may ipon kayo. Kasi malaki. Malaking gastos talaga. It's overhead ko kung talagang tutusin. Mga kawarbo, what, 200,000 a month? A month. Wala meron ako mga buyer ng mga seaman tsaka mga OFW. Nagtatanong sila, may mga taga Davao. Sir, pero kailangan misis. Sabi niya, punta kayo dito. Pero make sure na yung napipon niya sa barko or dun sa mga yun ang advice ko sa kanila eh. You take it, magbibigay ako ng advice sa people, take it. Wala. Kasi nanggaling na ako dun. Sabi ko, as far as sabi ko, unahin yung pamilya. Kasi meron din, kagaya din meron na nagkakaiwalay dahil lang sa ganyan eh. Naubos yung budget eh. Di ba? I'm just fortunate na have, a wife and mother ko na supportive talaga na sa ko. Yun lang talaga eh. Yun, pag nasira mo yung birds na yun, wala. You're nothing. Kahit na sabihin mo malaki ng breeder, if yung pamilya mo naman is hiwalay. It's that's a proven fact. Bakit po pala Sir JRRP Game Farm? John Hilera, Republic of the Philippines. Umasa. Talaga, Pilipino. Kailan po nag-start tong farm, sir? 2016 nandun sa Taytay, so mga 2017. 2017. Itong farm na po. Ito bago to. Bago Dito. mga last year lang Ngayon lang ito ba? in-offer sa akin ng pinsan ko, malaking area to, nire-develop pa. Sabi niya, mag-net ka pa ng ibang kasi mayroon mga lupa na kaya lang may mga kagaya ng babuyan, hindi man pinipasok doon sa Malangaw. So sabi niya, kasi i-retired din yun. Sabi niya, why don't you just get yung yung area ko, malaki naman, it's a pre-develop mo na lang. Hindi naman kami, mga pamangkin naman, they're born there, hindi sila babalik dito. Kaya ikaw na bahala. Ang bait ng bisa mo. Magkano renta? Saka na tayo mag-usap. Total, 10 hectares. Laki. Yeah, yan ang yes. Kaya natin, kaya dinidevelop ko pa. Kaya, Bakit po kaya kayo, sir, mas pinili niyo pong mag-invest ng manok imported or bakit di na lang po sa Pilipinas? so yung local namin talagang nagpapanin. But at the same time, mga buyers, pag nakita nila na maganda yung manok at saka magaling, talagang nakikita nila. Kasi pagka-cross mo, they won't hesitate to buy. Or nila na, magtatanong yan anong cross nito? Anong cross na ganyan? Di ba? Siyempre, ang napansin namin, di ba, mga boy?
Ganun gusto nila, gwapo. Gwapo na, magaling pa. Kaya naiwan sa amin yung magaling na hindi gwapo. Okay lang sa amin yun. Right? Galing tayo kanina dun sa breeding area, nakita natin yung mga imported lines. Ang gaganda ng katawan, di ba? So, kanino po ba galing tong mga imported lines na to? Yan, tignan niyo yan. Yan si Willie Jones, ang kerso namin. Slick Lizard, Yellow-Legged Hatch. Yan, mga Postcard Gray, galing kayo ng Black Hat. Yan. Tapos yung mga, ano ba yan, mga natin dyan? Jerry Jenkins. Jerry Jenkins, yan. Mga boss, yeah. So, big Larry Romero Gray. Basically, you know, like I said earlier, if you're going to start a farm, you start the right way. Kasi hindi pwede talaga yung bibili ng ano, na ano ko na yan eh. Pero, at the same time, swerte yan din yung pagkakuha ka ng bulik, puti. Kayo ng, may Doc Ronnie, tsaka kay Sir B-Boy. Kasi, maganda talaga yung lang. As far as yung mga, ano ko, dito sa mga bagong bloodline ko, upgrade lang talaga eh. Upgrade ko na lang kailangan eh. Kasusan talaga. Pero, ang maganda dyan, talagang master breeder. Ito yung ano ko. Siya talaga. Saka mga under ko, mga tao ko. Yung importante, teamwork. Si Mang Boy ba ang nagko-cross nito? Saya yan. Yes. Grabe. Kasi nakakagulat. Imagine, coming from imported lines. Mang Boy, ano po ba to? Binabangga nyo to sa mga locals natin dito like kay Sir B-Boy or kay Doc Ronnie? Ito sa ngayon, ibabangga na. Pero nauna, mga local din ang mga nauna. Pero sa ngayon, ibabangga na. May tatanong pala ako kasi may followers ako na nag-ano sa akin na message, sabi na shoutout nga pala kay Sir Vic ng Kabitak Laguna, Barangay Teresa. Sabi niya sa akin, paano ba Sir Tiggy ang pagmamarking? Kasi battery type ako, nahihirapan akong mag-start, lalo may plaque din siya. So, ang gusto niyang malaman, paano niya ipapaupo yung manok na maayos? Kasi new breeder lang din po siya. Si Sir Vic. Okay. Sa akin, yung isang broodcock, ang ginagamitan ko na inay, mga 6 lang. 6? Oo, kasi isa sa hapon, isa sa umaga. Ang gawain ko, nilagay ko sa skeleton yung inahin. Yes po. Tapos nilagay ko yung lalaki. Broodcock. Pag nakita kong nakastan na, ayan ko lang pagpindihan pag magpakain. Tapos pag gising ko na yan, hapon na naman yung isa. Tapos kinakamagaan naman, yung halimbawa, 6 yan. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 2 pair naman sa isang araw, 4 araw. Isa, 2. 4 araw, yung 2 naman. Balik ka ulit sa unang ng group. Okay. Ano po ba ma-advise nyo sa mga bagong breeder na gusto rin matutunan kung... Kasi i-showcase natin, ito makikita nila ngayon dito, napakadaming sisiw. Kasi napakahirap magparami ng ganyang sisiw. Ilan pong materials gamit natin dyan? Ang materialis namin, madisukso, 20. Yung inayin po. May inayin, may 10 birds. Bali dito sir, yung dito sa farm natin, ano yung pinaka-bet nyo talaga ng linyada? Bulik. Bulik talaga. Lahat yan. Bulik, tsaka B-Boy. Bulik. Yes. So matotal po ilan ang linyada nila dito? Ayun, ang dami. Sira yung calculator. May mga iba-iba Nandiyan lahat. Baklay. Hindi, yung nagpa-viral ngayon, kuya. Yung nagpa-viral ngayon. Sira yung calculator ko. Ang nga nung pinost ko nga yun, yung mga, you know, kasi, this is, Postcard Gray from Black Hat, you know, farm, is going to John Rivera, you know, from Masingan, Pangasinan. Nung pinost ko yun, dami pa-reserve na ako ng ganito. Magkano yung down payment ng hulugan. Sabi ko, di pa ako mag-release. Kasi siyempre, ipaparami muna. Oo, talaga. Ako talaga gutom sa laban. Pero Larry Romero talaga sa book na yan. Yeah, you know. Yung gabi namin. Pang-diin talaga. Kaya iniwang ko yung mga babae, mga pandi ako kuwan. Inipong ko lang yun. May tanong ako sir, kasi ito curious lang ako. Kasi from other farm na napuntahan namin sir, most of the time sir, ang bloodline nila is 3 lang. Di ba? 3, 4. Mayroon bang advantage ang katulad sa inyo sir, sinabi nyo is marami kayong iba-iba ang bloodlines nyo. Kaya tanong natin si Master Breeder. Sige. What do you think sir?
may advantage po ba pag mas maraming bloodline o iba-iba ang bloodline o sa iba kasi gusto nila tatlo lang, 4 kasi ano sa tingin niyo advantage pag maraming bloodline? Yung advantage naman nung konti lang, talagang naano mo yun, na parang naalagaan mo na yung nasa kung ka, yung 2 lang na o 3 lang, alam mo. Pag marami, medyo magulo konti. Marunong ka lang. Oo. Yun din ang sa marami naman, halimbawa, pag kukunti, hindi maganda yung score, may option ka pa. May lalaroin. Oo, may lalaroin ka naman. Well, subukan ko nga ito na baka itong magkano. Yun ang advantage. May option. May option Tama pa. ka. May choices na pwede yung... Kasi kung dito ko lang siya 3 2 taon ka na, wala pa rin. Yun pa rin. Pangit pa rin. Nangyari sa amin yun. Sayang pa Wala, no choice na. Oo. Kaya may option ka pa. Tama. Pag May hindi point ka, si sir. Hindi ka nag-boom ngayon, subukan mo ni... Ito naman subukan ko. Yung isang niyada lang. Oo, subukan naman. Parang ganda yung kuya. Ito si Sharon Cuneta. Nandito si Alden Richard, si Adam Mulak, si Gabby Gonzalo, yan. si Robin Padilla. Hindi ka dyan. Di ba? Papasukan mo na ngayon. Ang dami, di Bigyan mo ba? ngayon si Eldrin. Ito maraming option. Marami. Ayaw. Hindi, tsaka feeling ko rin sa Rainbow, pag hindi talaga nag-click yung bloodline na yun or yung cross na yun, diyan na, ano na natin. Kasi sayang. Nasabihin nila, binayaran mo ng ano. Sabi ko boss, huwag muna tayong, yung mga bago natin na kwan, huwag muna tayong bulyuman ngayon. Para kung sakaling hindi mag-boom, hindi lang kwan natin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-hesitate na sabihin sa akin na itong bloodline na ito na krinos natin, hindi pumatok. Why not? I-declare natin o i-ano natin. Kasi Muna dyan, tambay ka muna Pahinga ka dyan. lang, pahinga ka lang. importante kasi tsaka may tsura eh. Doon tayo, sabi ko. Like I said, sa amin na yung pangit, pero Kung saan tayo, basta doon tayo. Oo, doon tayo. Yun ang kung ko naman na... kasi basically, ang plan long-term plan talaga namin is yung nabili namin ng mga materials na to, i-blend namin sa mga local na nandito na. Pero at the same time, kagaya ng yung hatch na ano namin, or leaper, or McLean, gusto namin i-cross sa bulik. Tatry lang namin. I mean, susubukan lang namin, pero we have not done it kasi nagpupure muna kami. Kasi nga, siyempre, you'll have the more option, the better. Yun ang ano doon. Yes. Sabi nila, $3,000 mo nabili yan magkano yun? 160,000? So what? Kung di naman nagpapanal. Hindi naman lahat kasi perfect eh. Kaya yun ang sabi ko yung Yeah. naman. Yung hindi pa tayo magbuluman dyan. Yung tested na natin. Yun ang ibubulim natin. Ibubulim natin. Ako sa kanila, sabi ko, sige, gawin nyo, kailangan nyo gawin. Ano lang ako, dyan lang ako. Kung anong kailangan nyo sa nila. Support ako. Kasi tayo naman, sir, as a breeder din talaga, and as an owner, gusto natin yumabog, yung talagang makita natin yung mga estudyante natin na dumadami, sobrang nakakatuwa. Yeah. So, hindi money is nothing pagkadating sa ganong nakukuha or nami-meet yung expectation natin na, sir. Yes. So basically, itong mga breedings namin na to, may mga F1s tsaka crosses na. At yan natin mga ano ngayon. Pero at the same time, kagaya ng mga 5Ks tsaka bulik namin, lahat nakapasok lahat yan. Kasi doon kami nagpo-concentrate eh. Abangan nyo pala guys, mga kapating postbong na etong si Sir John is soon pupunta yan sa expo at maisa-showcase niya ang kanyang mga estudyante. Tama ba, Sir John? Yes, sir. Yes, sir. Yan. Looking forward to that. Ah, Makakakuha kayo at makakapag-avail kayo ng mga imported na materials like Johnny Jenkins, Lala Romero line. Kung gusto niyo ng mga ganong linyada, Wolfspark yan. Walang problema. Soon, makikita natin si Sir John sa expo. Diba, Sir John? Yes. Yun. Pero sa ngayon, sir, nag-out ba kayo? Right now, so nag-out kami. Yung hindi ko lang talaga naiintindihan. Naiya ako. Like, mga grupo ko, makakilala ko. Napapailing na lang ako. Like, sige, kung bigyan ko yun ng gusto yung 10. Hindi talaga kayo nag-out sa mga. Hindi pa sa ngayon. Pikit mo talaga, Sir John. Hindi talaga, grabe. Sabi ko, ang dami nagtatanong, yung mga seaman, like you said, yung mga ano sabi niya, boss, kailan ka mag-out? Kailan ka magda-down ng mga, yung pahuligan, mag-ano?
Sabi ko, antayin nyo, ilalabas mo naman yan. Kasi syempre, soon talaga. So may plano po pala kayo sa magpahulugan. Yes, yung ano, pero like I said, gagawin namin talaga mag-full blast kami. Full blast na talaga. Magkano ko at least mga mata. Todo na to. Ito ang malapit, sir. Yaman din lang nasabi nyo na magdadala kayo ng mga imported line sa Expo. Soon, hindi nyo na kailangan pumunta sa abroad para bumili o mag-export. Dito na kayo kay sir mismo bibili. Bakit pa kayo pupunta sa abroad? Di ba? Kung nahihirapan kayo sa ibang sikat na breeder na nag-i-import ng mga materialis na yan, andito na ako sa Asingan, Pangasinan, si Sir John. Puntahan nyo lang. JRRP Game Farm. So yung mga kaidol, ito, pakita natin yung mga manok nila rito. Ilan sa mga manok nila na nandito, mga kaidol. Yan. Hindi natin lalapitan dahil masyadong malikot. At ito pa. Yan. Ito pa mga ka-idol. Ayan oh. Ganda ng manok na to. Pikom siya mga ka-idol. Stag pa. Yun. So mga stag pa yung mga nakalatag rito. Ayan oh. Nagtatago siya oh. Dahil mainit oh. Ito pa mga ka-idol oh. Straight comb naman to. Yan, straight comb. Oh. Yan, straight comb naman to. Bulik. Diba? Ito mga ka-idol oh. Straight comb there, straight comb P-comb. Yan. Ito pa. Ito mga to. Palahin na yan. Palahi na to. Ito yung battery type. So wala tayong nakikita ngayon dito mga ka-idol dahil in-out muna yung mga inahin. Yan. Naka-solar pala kayo. So, Binabayar sa kuryente. free lang ang kuryente. No? So ito yung sinasabi kayo na mangga na abutin. Ito mga battery. Yan. First buwan namin ng late born. So ito, disinfect pa to. Ayun. First born namin ng late born. First, second yun nasa barn, pangatil. Pwede na rin to. Ito yung mga imported na, mga anak na imported. Anak na lang mga imported. Yan, ito na yung mga anak na imported, mga ka-idol, oh. Banded na. Banded siya ng WPC. Meron ba din siya ng national late born? Late born pa yung susunod kasi pauli na ito ng national na para lang kasi sayang yung magiging ilalabas niya kasi ng lahi na imported. First batch siya ng late born, second batch siya nasa barn, pangatlo nasa likod ng ruweda, then may lalabas pa kami nasa incubator, papisa pa ngayong araw nito. Ilan yun? Ilan ano yan? Nakasalang yung 280. 280. So doon, next Next year, binaba na muna namin lahat ng inahin para ma-refresh. Bumalik yung kanilang Tapos, disinfect na rin ng lahat, nilinisin na. Para panibago ulit, para sa season ng next release. May gusto sana ko itanong kay Sir John Kasi, you tell us a while ago that you've been from state and then yung mga tao mo is here. So, how do you manage na mapaganda tong farm na to, telling, without knowing na kung ano yung ginagawa ng mga boys mo rito? Okay, so basically, yung sa isang farm, 20 ang CCTV. But at the same time, there's still blind spots, right? Yes. So you don't know what they're doing. They're like, minsan papabideo ko. Papabideo naman like for past 5 years. Video nito, every day nagbibideo sila. The whole farm. You know, kailangan every single corner, sisiw, nangihina. O sige, kawin na yan. Every day.
Paano isa pag nasa trabaho ko? Ayan, okay, madaling araw, tatawag, magdiring yung cellphones ko or yung ano, sir, may problema po, boss, o sige, ayusin niya. So, but then I'm just thankful na talagang si Mrs. very supportive. Sabi niya, dami mo nagagastos. Ano, most of your sweldo mo, napupunta dyan, pero gawin mo na lang, mag-settle lang sa Philippines para matutukan mo yan. Napapatakbo mo nga yung farm dito sa US. What more pag nandun ka? Boots on, you know, sa ano niya, sabi, kaya, nag-tulog mo. Yun ang ano. The most important thing, like I said, is your wife or somebody, they will believe, if they believe in you, talagang yung ano mo, success mo or ano mo talaga, yung confidence mo talaga. Mag-energize ka pa na. Yeah, exactly. Right? Yeah. Misis ko, sabi niya, muwi ka na lang. Ang isip mo, nandun sa Pilipinas eh. You know? Kaya ngayon, sabi niya, samahan kita 3 weeks pa kasi. Mga ganun. Kaya, sabi niya, sige, that's why I'm here. That's why pero, sabi ko nga kanina, yung buhok ko dito sa side, wala pa masyadong puting buhok eh. Munok ako. Nag-farm ako. Tumami. Sabi ko, like, sometimes 1 week nakakapagpadala ko ng 200,000-300,000 dahil sa farm na. Kaya like I said, sabi ko, hindi ko pinuwi na ako. Sige uwi ka na. Kasi I'll support you. Anong kailangan mo, basta do it right. Wala kang naapakan, with your condition, kaya nga naka-wheelchair ako, sabi niya, you did it here, you can do it in the Philippines. Boots on the ground. Sabi niya, siguraduhin mo lang na focus mo is makatulong ka. Yung pagmamanok naman, ang pera naman nandiyan eh. Yung pagmamanok, importante yung trato mo sa mga tao mo. Treat them fair. Kasi, nasa taas naman ngayon, next time, sila naman nasa taas. So, balance. Yeah, you respect sa mga tao mo or even surrounding sa mga ano mo. Kahit na ganito ako, pagkabata, medyo pagkaano rin ako. Pero now, magkaanak, pamilya, diretso lang, focus, make money, just para ma-sustain lang yung mga farm, make everybody happy. That's it. Yun lang naman ang purpose eh. Kasi, what? Life is short. Yes. True. Yun lang naman ang ano ko dun. Paano po yung may papayo niyo po doon sa mga gusto o nagpaplano pala na magsimula bilang isang nagmamanok? Ayan. Okay, so, first of all, pag nandito ka, mas madali na mag-upisa ng manukan. Ang advice ko sa mga nasa labas o OFW, like I said, make sure, hindi naman natin alam kung maglolo ko yung mga tao. Surround yourself with people that talagang they care for the farm. Otherwise, labas ka lang ng labas ng pera. Immediately, magkano 50,000? So bigla na lang, pagtingin mo dun sa likod ng kubo, nandun yung vaccine, hindi ginagamit. That's why, most important talaga, mag-umpisa kayo, surround your people. It's better if you're in the Philippines. Kasi nga, boots on the ground. Tapos, make sure na yung budget nyo is hindi na kukuha para sa pangpamilya. Gamitin nyo lahat. Start with good materials. Hindi yung bibili ka, 2.5 ko nabili yan. Ganito ganyan. Who's to say na Jerry Jenkins? Mukhang Jerry Jenkins na yan. Yung pala, di ba? Mga ganun. So start the right way. Kasi, it's a learning process every year. It's, kasi like, mamaya, ganito. Hindi ko maano yung ganito. Kasi magkano bili mo? 6,000 yan. Ano yung brutes? Parang sabi, Paul Spark Gray. Ano yung click? Bilhin mo yung kailangan mo, kasusan mo. Pero, like I said, don't hesitate na kumuha sa mga, yung kagaya ng mga, yung nag-i-import ng manok. Kasi, nakikita niyo naman sino namang may gustong masira? Right? Sabi, ganito. Galing si ganito, ganyan. It came from it. Yung pala, hindi. Yung pangalan ko rin ng sira. So, when you buy material, mag-umpisa ka, buy, gastos mo. Saka yung facility mo. Unahin mo yung facility mo bago ka bumili ng materials. So, do your facility first and your manpower. And at the same time, it's your money. So, hindi biro. Huwag nyo tipirin yung materialis nyo. Huwag nyo tipirin. Go directly straight to their source. Okay,
Jerry Jenkins, wag dito, kung meron dito, mas maganda kung may kilala ka dun sa US or may kilala ka na talaga nagbe-breed, na galing dun sa US, doon ka na. Dami tayo natutunan ngayon mga kapatid. Grabe, sobrang ganda ng kwentuhan. Sapang-sapong talaga. Talagang hindi talaga tayo titigil. Maraming salamat. Sige, thank you. Kaya sa mga kaibigan natin, ang dami natin natutunan ngayon, especially isa sa mga tumatak sa atin, pare, yung dapat pag magmamanok ka, yung pang-manok, wow. Pang-family mo, family mo. Isa naman yung sinabi natin na, kasi ako personally naniniwala ako na maraming katulad na sitwasyon ni Sir, na from abroad, ang ganda ng trabaho, iniwan niya yung business niya o yung work niya for the love. Passion. Kaya maraming salamat sa inyo, Sir. Thank you, Sir. Maraming salamat sa Sir. At Salamat syempre, sa pag-accommodate sa amin. bago po tayo matapos, Sir, meron tayong konting announcement. Ang Team Pausbong ay nagbebenta na ng Galvanized cage, lambat at incubator. At pagkatapos, At hindi lang yan. Kapag nag-avail kayo ng mahigit sa 10, ay talaga naman, kami pa magdi-deliver at ibablog namin. Mapaparma yan o backyard. Kaya avail na! Team Pausbong! Okay, Sir.